welcome to our podcast. This podcast talks about the struggles of the eldest child in the family, and we are also going to unravel the different perspectives of the middle child and the youngest child in different situations. Hi, I'm Gina. Hi, I'm Gina, And we are the eldest in our family. Hi, I'm Eliza, and I'm the middle child in the family. Hi, I'm Bert. Hi, I'm Ayman. Hi, I'm Shara, Hi, I am Dave. and we are the youngest in our family. So now, we prepared a set of questions that talks about our lives, school, families, and finances. And we are going to ask our ates about their lives. So first, as a panganay, what are your responsibilities in life? So as the eldest child in our family, namulat na kami sa realidad sa murang edad pa lamang, and we don't have a choice but to be independent and be the role model for our younger siblings. So, kailangan namin maging strong na hindi ipakita na parang nag-i-struggle kami in life. Para, as our eldest, kailangan namin maging malakas for our family. So bata ka pa lang, independent ka na sa Yes, knowing na konti lang yung age gap namin ng younger sibling ko, I need to be strong for her since the attention, like yung kalinga ng parents. I'm not saying na hindi ako naalagaan ng parents ko. I'm just saying na more like yung attention nila is more on sa younger younger sister ko. So, I need to be independent para din hindi din struggle sa parents ko since dalawa kami. Ilang gap ba yung age nyo ng ano? 4 years. How far you? So, parang hindi pa ako nag-aaral nun, may napatid na ako. So sabi mo kanina, independent ka na. I mean, nagmula bata ka independent ka na. So, did you happen, nag-open up ka sa family mo about your life? Yes naman, dati, since nasa legal age na ako, parang, alam mo yun, nahihiya ka na to open up your problems. Pero dati talaga, nagsasabi ako sa parents ko, like, sa ACADS, about ACADS, ganun, o mga friends, mga problems ko sa friends. Pero ngayon, parang nalimit na siya kasi, parang hindi naman pero sa mindset ko kasi, parang ang tanda ko na masyado para i-vent out sa parents ko yung problems ko na kaya ko naman sigurong i-solve mag-isa. Kanino specifically? What do you mean kanino? Kanino ka nag-vent out about your life? It depends sa problem. Like, for very personal siguro sa mother ko, since Mas close kayo. Mas maintindihan Mas na, oo. Pero sa father ko naman, finances, gano'n. Nag-open up ako pag sa problem about finances or parang. So, As a firstborn, will you feel guilty if you don't take the responsibility as the eldest in your family? Of course, since sabi ko nga kanina, namulat na ako sa responsibility. And as a college student ngayon, parang neglect ko na yung responsibility ko as panganay sa bahay namin and as the ate. Di ba busy sa schoolworks. Tapos, alam mo yung weekends na dapat sa family yung hindi na nagagawa. Nagigilty din ako eh. Nasanay ako na
sa amin, sabihin mo ng every week, ganun, parang may family Gathering. bonding, ganon. So, yes, magigilty pa rin. May time ba na tinanong mo yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mong gawin after you graduate, aside from supporting your family? Oo. Di ba, sa college student din naman kayo, so alam niyo yung hirap. Yes. And knowing na nakagraduate ka na, nasa mindset mo talaga na break, ay pwedeng mag-break muna after graduation, yung parang me time, gano'n. Pero kung iisipin mo yung responsibility mo, alam mo hindi pwede. Wala dapat yun na kasi may responsibility ka pa, especially sa family ko. Tumatanda din yung parents ko and I need to help them na kasi may younger sibling pa ako na tutulungan ko para mag-aral. So, how do these responsibilities affect your love life? In terms of love life, as a panganay, hindi mo talaga mapa-priority ang love life. Like, pag sa love life mo, andyan na siya. Andyan na siya. Andyan na siya. Tapos nung sabihin mo ng, di ba pag love life, dapat may time, ganun. Tapos kung mag-isa ka na lang, maiisip mo talaga na paano yung family mo. And sa love life, hindi maiiwasan yung mga heartbreaks and problems since relationship yun. And affected talaga yung buhay mo. So, parang mapapaisip ka, may responsibility pa ako, ba't to yung inuuna ko? Parang ganun. Ba't ko pinapalibayaan yung priority ko, which is yung family ko? So, hindi mo priority ang pag As of now, no. Sa akin, family ko yung nandyan hanggang makagraduate ako. So, I need to priority also my family. So, kung hindi mo priority muna, kailan? Wow! Kailan? Kami naman din. Si China. Ngayon, hindi ko pa yan masasagot. Pero, it's not my priority for now. Talagang family first. Yes, of course. Okay. Next question. What would you think would happen to your younger siblings and other family members if out of the blue nawala ka? Wow. Hindi naman sa magmamataas, pero sa parents ko kasi, alam mo yung every problem of your family, kailangan alam mo. Parang ganun. Especially sa mga finance, like, yung parents ko, if may kwan yung amin ko. Kahit busy talaga ako dito sa boarding, sa school, tiyatawagan pa rin nila ako pag may problema sa bahay. Alam mo yun, every problem in your family, part ka doon. Nag-realize sila. Nagre-realize sila. Consultation. Legit, may kwan, parang hindi naman sa ako yung problem solver ng family, pero pag kunwari, may kwan yung parents ko, Always needed yung Oo. opinion mo doon sa matter. parang ako ngayon. Hey, it's JC. Our new single, ENGR, is out now. Please check it out. Only on Spotify. Paghihirapan ng ENGR sa pangalan ko.
para ma-solve yung problem. Especially, like recently lang, may alitan yung parents ko. Yung ano yun, well, parang may tumawag yung ating ko sa akin, nagsusunod parang yun. Tapos, nung hindi, wala pa ako sa bahay, sabi ng kapatid ko, hindi talaga sila nagpapansin. Tapos nung nasa bahay na ako, pag kinausap ko yung papa ko. Tapos yun, nagsabi naman siya sa akin so sa mga problems sila doon. And pinausap ko both parents ko na kasi kawawa yung kapatid ko. Like, Siya kasi, nalapat. siya yung nakakakita. Nakasama nila. Grabe. Okay lang yun. Yo. Sinabi ko sa papa ko, okay lang na ako yung naka-witness ng parang ganun nila. Yung away. Yeah. Pero huwag sa kapatid ko. So, Sa So ngayon, ako naman magtatanong. Pero hindi lang ako lahat dito. hala, nalilupit lang niya. Oh, ganda siya. this question, harap. So, yun nga, nasabi na namin yung struggle in life as the panganay. So, ngayon naman, tanungin natin yung mga middle child at sa bunso. Ito kasi, di ba, iba-iba naman mga perspective. So, what would you do if you were in my shoes? Will you take the responsibility as the firstborn or will you be selfish? If I were in your shoes, syempre panganay, ay talagang kukunin mo yung responsibility mo yun. Kasi, yun nga, nagre-rely sa'yo yung parents mo. And yung siblings mo sa'yo. Kasi, ikaw nga si ate, ikaw si kuya, gano'n. Syempre, hindi mawawala yung responsibility mo na tulungan talaga sila. Na to the point na na pati yung sarili mo hindi mo natutulungan. Ganun. Kaya being selfish is hindi para sa mga firstborn. As in. So, Proven and tested. if I were in your shoe, yes. Itatake ko yung responsibilities mo. Kung pwede lang sana na ako yung firstborn sa family namin. Volunteer ka. Oo. Pwede rin. Kasi sa situation namin ngayon, mahirap eh. Yung ate ko naging selfish. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang ganun lang. Naging selfish sa bagay na ginawa niya. You know, the decision of yung decision niya sa buhay, naging selfish siya. May hidden, sabi naman ng ate mo, parang sumama ba yung loob? A part of it, yes. Hanggang ngayon, hindi ko lang sinasabi sa kanya kasi ayaw kong masaktan ayaw ko siyang masaktan. Kaya kung pwede lang sana ngayon, I mean mamaya. Tinatanong ko sa kanya yung tinatanong ko noon pa. What? Go for it. Just go. Ganun. If I will be the firstborn, will I accept the responsibilities? I will say yes also. Kasi kahit hindi ako yung firstborn na, parang meron pa rin ako responsibilities kasi wala yung kuya ko sa bahay natin. So parang ako yung tumatayo nakakatandang kapatid ng adik ko. So since si Papa, parang sa akin siya umaasa. Like, maasa sila sa akin. Tulungan yung kapatid mo ganito. Kasi yung adik mo bata pa. And yun.
kung pipiliin ko mang maging panganay, iti-take ko talaga yung responsibilities kasi parang nararanasan ko na rin yung hirap ni kuya ko as a panganay kasi middle child din ako naiiwan. Kaya ako na yung parang maging panganay na rin sa kapatid namin. So, next category naman tayo. About school life. School life. For Ate China. For Ate China ulit. Ate China. Do you behave differently at school? Yeah, definitely. You know, with my friends, alam mo yung binibi. Yung mapipil mo talaga na hindi ikaw yung panganay, like, baby. Oh, ano? Grabe talaga. Hindi, like, you know, you don't need to act strong in front of them, parang ganon. Like, you can try, pwede kang magsama maglabas ng sama ng loob. Yun nga, hindi mo need sinungaling, pero hindi mo pwede, hindi mo kailangan pikiin yung yung totoong feelings mo. Parang ganon. Kasi sa house namin, yun nga sinabi ko, parang ako na yung sa bahay namin I need to be strong for them. Kasi never pa nila ako nakita breakdown. Parang ganon. Yes. Does being the eldest affect the way you act sa school? Alam niyo yung nadadala ko yung pagiging eldest ko sa school, particularly sa friends ko. Like, since malayo ako sa ading ko, alam mo yung parang nasa akin na may inaalagaan ka. Inaalagaan, ano lang. Muscle memory. Oo, yung si ading ko kasi kahit palagi ko siya hindi at sama ko muna yung hindi naman sa inaaway, Basta pero talaga. Pinagsasabihan. oo, basta yun. Ganon, hindi ako vocal sa kanya, parang ganon. Pero at the end of the day, hindi ko pa rin siya natitiis. Parang, may i-ask sa akin yung favor, bahala ka dyan, parang ganon. Pero gagawin ko pa rin, ganon. Not swear. Kaya yun. Next question. In your entire life, have you ever had the experience of asking your family for help? Have you opened up to your family about your actions? Yes, sabi ko nga kanina, nag-open up ka rin ako sa family ko. Pero ngayon, madalang na nga lang. Kasi grown up. Ganon. Kaya ko na to, ganon. Pero hindi mo trinay. Hindi na yung college na meron pa din, pero madalang na nga lang. Hindi ko sasabihin fully na, hindi ko na kaya kanina. Pagod na ako, wala na akong tulog, parang ganon. Hindi ko sinasabi yun. Alam ko yung ginagawa nila din yung best nila for me to, para mapaaral nila ako. Kaya parang hindi kaya ng konsensya ko na sabihin sa kanila, mapagod na ako. Parang ganon, kaya pero try mo pa rin magsabi. Na hindi mo na kaya para naman alam nila kung ano talaga yung nasa sitwasyon. Kahit Talaga yung ay- sitwasyon mo ngayon. kahit, okay lang naman na sabihin kong mapagod na ako parang gano'n. Pero hindi naman means na titigil na ako parang gano'n. Parang mag-event out. Pero kasi feeling ko pag sinabi ko, mapagod na ako parang gano'n. Hindi ko na kaya. Alam mo yung nagiging din sila. Kaya ka pa. Kaya ayaw ko sabihin. Kaya okay na sa akin na yun. Sa akin na lang yun.
Next question. Will you feel guilty if you don't graduate on time? Sino bang hindi? Ultimate question. Sino bang hindi? Kahit naman sabihin mong financially stable kayo, parang nakaka-guilty pa rin na hindi ka makagraduate on time. So, question mo talaga sa sarili mo what went wrong. Ginawa ko naman lahat. Parang ganun, ginawa ko naman lahat. Bakit hindi ako graduate on time? Knowing na private school, tas hindi naman sa hindi kami financially stable, pero hindi kami ganun kayaman. Para enough lang na yung pinagpapaaral nila sa akin. Parang ang nakaka-guilty na may additional ulit na knowing na may kapatid pa ako. Okay, next question. Do you or have you ever thought how difficult it is as a youngest or middle child to be left at home, considering that you are siblings son? Oo. Kahit sabihin mo yung relationship namin ni Aden ko, but asot po sa parang gano'n. Pero napapansin ko pa rin siya tuwing nagtawa ko. Napapansin ko pa rin sa kanya na yung may parang na yung may miss, alam mo yun. Parang gano'n na may miss niya na may parang ate, gano'n na yun sa bahay namin. Basta umuwi na ako, hindi na siya dati na palaging nasa baba na, ay nasa baba to. May second floor kasi. Palaging sa baba na, ngayon nasa kwarto na lang, mag-isa lang po po, parang hindi na siya lumalabas. Pero pag nandun ako, panay siya ate. Ate, well, so ganyan, parang gano'n na siya may. So parang napipil ko din na wala na yung wala. Parang wala na yung sa adik ko kasi hindi din vocal sa feelings niya sa parents ko. So parang ako din yung sa akin din siya nag-bend. So parang wala na yung ate niya, kasama na tayo. Wala na yung ate niya na palaging nakikinig, alam mo? Nakikinig sa parang ganun nga. Kasi nga. Hey! Grabe naman. Oh, yes. Hindi ako una. Go. So the question is, when you have academic problems as the youngest or the middle child, do you seek help from your siblings? Ako, no. Why? Parang baliktad pa eh. Si kuya ko pa yung humihingi ng humihingi ng advice about advice. Tulong. Siya pa humihingi ng tulong sa akin. More on, di ba tayo kasi more on more on computer. So, siya yung nagpapatulong sa akin about ganun. ATAGs. Sa akin, hindi ako nagsisik ng help from them. Kasi, hanggat kaya ko, ako yung gagawa. Ako yung gagawa ng para sa akin. Lalo pag academic. Kahit sa math, kahit magaling yung kapatid, hindi pa rin ako magpapatulong sa kanya. Kasi, kaya niya namang tumulong, pero mas gusto ko ako yung gagawa ng para sa akin. Me naman is no also. Kasi hindi ako sanay mag-seek ng help, especially sa kanila. Kasi feeling ko pag humingi ako ng tulong, parang susumbat na naman. Parang ayoko nang gano'n. Parang may utang na loob ako sa kanila.
Love. Have you ever wondered how much pressure the sibling brings to us? Yeah. Yeah. Alam ko naman yung pressure nila. I mean, yung pressure na dinadala nila. Pero, Oh, yes din. Kasi, syempre, di ba, eldest? Sa kanila yung pressure talaga. E di, mas lalo pag, pag ahads. Pressured na nga sila sa school, tapos na-pressure pa sila ng family, parents, siblings. Yeah. Siyempre, maintindihan mo pa rin yung sila as the eldest of the family. Sa akin, yes din. Kasi I think we share the same pressure. Anong pressure? Ay, pressure rin ako. Yes, yes, because I have nervous system. Ayun. Oh, do you ever feel sorry daw knowing na pressured yung older siblings nyo sa ACADS? Kasi need nilang maging role model and mag-succeed para sa future. Oo rin. Kasi meron silang meron silang responsibility na tulungan kami. Kasi kailangan namin ng gagabay pa rin sa amin. Tapos, yun. Kasi kailangan maging role model, magsiksik para sa future. Yun, role model. Parang, nagiging sila, natatext, na-pressure sila, yung character nila kasi sila yung ginagawang role model ng mga younger siblings. In my case naman is, yes, I feel sorry for my kuya. Kasi sa 11 years na age group namin. Nung college siya is, like parang elementary pa lang ako, hindi ko pa nagigets kung gaano kahirap yung ginagawa niya. Kasi lagi siyang wala sa bahay. And hindi ko rin naman tinatanong at alam ko hindi ko rin maintindihan yung mga problems niya noon kasi bata pa ako. Tapos ngayon naman is parang like, ganito pa lang yung hirap ni kuya dati. Kasi nasa college na rin ako. Kaya alam ko na yung hirap. Tapos parang, ang baba pa ng tingin nila sa kanya dati kasi hindi siya academically excellent. Parang yung sa akin. Hindi gaya sa akin na since LM is, like may na-achieve talaga. For the last question, do you ever get angry with your sister or brother whenever they refuse to help you with your schoolworks? Hindi. Hindi naman. Kasi sa akin, since hindi ako nagsisik ng help para sa kanila, hindi naman sasama yung loob ko pag humingi ako ng tulong sa kanila pero hindi nila kayang gawin. Siyempre may mga bagay din na kailangan nilang tutukan. Different plates to eat. To finish. yes. Noong bata pa ako. Siyempre, bata pa ako noon. So, minsan nagdadabog ako kay kuya ko, especially kay kuya ko. Nagdadabog ako kapag hindi niya ako tinutulungan sa schoolwork ko doon. So, nung bata pa ako, elementary gano'n. Gusto na lang sa ulit. So, sa situation ko na pa is no din. Since di naman ako, in the first place, di naman ako nag-speak ng help for them. And I know na each one of us naman is may different responsibilities to handle.
So, ikaw, Chino. Ate. Ate Chino. Nagagalit ka ba kay ading mo kapag Humingi siya ng humingi ka? tulong sa'yo. Ate. Lalo kapag pag marami ka ng ginagawa. Depende. Pero pag, if ever yung... Na-try mo na. Oo, nagalit ako. Parang galit. Kasi, nasanay kasi yung ading ko na, like, kung may mga, hindi naman sa not too difficult na task. Andiyan naman yung ate ko, kaya niya na yan. Andiyan naman yung ate ko, tutulungan niya ako. Ganun yung mindset niya dati. Kaya nung parang nagsimula na ako sa college, ganun nga siya, sa high school, di ba? So, nagpapatulong pa rin siya sa akin. Pero kasi, knowing na madali lang kaya niya yun, parang tinamad lang talaga meron naman si ate, ganun. Nagalit talaga ako. Pero ngayon, na-learn niya naman yung lessons. Yung mga mahihirap na lang talaga na task yung pinapatulong niya sa akin. Dahil hindi ko talaga siya tutulungan pag alam kong kaya niya. Para ma-learn niya din maging independent. Hindi yung nagre-rely siya sa ibang tao. Kasi walang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo. Alam! Totoo naman. I think, as a bunso, yun yung paano niya ine-express yung niya sa'yo. Yung parang love niya. Love language. Love language niya. Ganun yung siguro. Ganun din ako minsan kapag Tanong ba yun sa akin? Love language mo yung pag-aas ng help. Kahit Ayun na lang yung Hindi mo lang bonding. siya aling kasi kahit kuya na, mo. kahit na madali mo, lakas ka pa rin kasi. Parang ganun. Parang panlalambing. Ang lalambing ka Sa rin. bagay. Paano yung lambing dito? Lover boy ko na lang eh. Kuya's boy. Bakit hindi mo kay kuya niya? Okay. Proceed na? Go. Next category. Next category. So, tapos na ako sa category ko. So, let's proceed din kay ate. Ate Gina. Lagdam ka na, Ate Gina. 21? Ate Gina. Ay, 20 pa lang. Ay, Depende pa lang ng Ang sakit din naman. 19 ka. Okay. Next So, for category. kay Ate Gila, It's all About family. Struggles sa family. So for Ate Gila, as the panganay, do they pressure you to be better and start to depend on you on your younger siblings' studies? Like, galingan mo at ikaw na magpapaaral sa mga kapatid mo pag may trabaho ka na. Nung una, hindi talaga. Hindi ko ngayon nafe-feel na parang ako yung ginagawang investment plan ng family ko nung una. Pero recently kasi parang ganun na yung trato. Ganun na yung parang lagi nilang sinasabi. Like randomly i-ask na ako kung ilang years na lang ba ako sa college, ganun. Hindi ko ma-sure kung tapos ako this sem. So Parang yun. sigurado na yun. Tapos parang sinasabi na ikaw na magpapaaral dun sa bunso namin. Kasi yung bunso namin is grade 2 pa lang. Yung sumunod sa akin is grade 12 na. So, ang layo-layo. Pero naiintindihan ko naman yung parents ko kasi tumatanda na rin sila. Tapos, yun nga, pansin ko kat gusto na rin mag-rest kay Papa dito sa amin. Kasi ilang taon na rin siya abroad. Ayun. Bakit kaya? Ginagawang investment Yung mga panganay. Mga panganay. Bakit? I mean, first off, syempre ikaw yung unang magtatapos, tapos ikaw talaga yung next in line to provide the financial needs ng family mo. So, yun. Yung downside lang is parang hindi mo na rin talaga pinakonsider yung gusto mo. Like, what if gusto mo rin magkaroon ng sarili mong family right after you? Oo, Hindi sa- ayoko. Huwag mo na doon.
Did they ever told you na buti pa yung anak ni ganito, yung ganyan? Wala naman. Yun yung maganda dun sa parents ko kasi never nila ako pinompare sa anak ng iba. Kasi tayo yung standard. Oo, kasi tayo yung standard. Since bata pa lang is parang ang dami mo nang na-achieve, ganun. Mataas na yung expectations nila sa'yo. Yun. Ikaw, China, nakonta naman. Hindi ako yung sinasabihin ng ganyan. Sila yung nagsasabi sa anak nila na ba't, ano? Ito yung Totoo yun. Totoo. Parang, ba't daw hindi nila ako gayahin? Ano? So yung basis, Slay. ang uncomfy pa kasi like harap-harap mo. No, parang kasalanan ko ba? Parang ganun nga eh. Uy, dati harap-harap ko talaga tinanong ni Snappy ng papa ng pinsan ko doon sa pinsan ko. Sabi niya, buti pa si din, kasta kamot ko masabi niya din sa kay ate. Tapos syempre ako naman kahit nagulat, hindi ko alam kung ano yung kaya Pero ikaw pa yung nag-guilting sorry ako lang to. Diba? Next question. Have you ever tried to open up your personal problems to your parents? Example. Ano yung example? Uy, wag! Ako yung bata pa ako. Ako yung bata na hindi vocal sa parents ko sa lahat ng problems. Kahit nga sa friends ko, hindi ako nag-open. Malalaman na lang nila after 2 years kapag na-solve ko na Nakakasakit ng Pagkatapos namin. Basta yun, hindi ako vocal sa lahat ng tao. Yung personal problems ko is literal na personal problems. Hindi ka talaga mabukan. Hindi. Pero yung inis mo, hindi siya vocal. Yung inis mo. Next. And questions for others. Ako naman mag-a-ask. Problems naman ng politiko. Do your parents treat you and your siblings equally? Not really. Why? My mother was fond of my brother. And sa papa ko naman, fond niya ako. And hindi ko masasabi na equally kami kasi nakatira kami doon sa bahay ni papa. So, yun nga. Parang ako na yung panganay doon sa kwan. Kahit siya yung panganay yung kuya ko. Parang ako na yung panganay doon na parang role model kasi mas favorite nga ako ng father ko. Wala kayong hindi naman sa alitan. Ay, Ng kapatid mo na knowing na ikaw yung favorite. Di ba masama yung loob? Palagi kong kinakampihan yung kuya ko. Kahit kung nagagalit yung papa ko sa kanya, kinakampihan ko siya kasi ako yung favorite ng papa ko. Kaya ko siyang pangatmahin parang ganun. Kasi, Nagkakampi pa rin si Kuya mo. Tapos meron ka pa rin. Love language. hindi kasi kapag kami ni Kuya nag-aaway, is talaga ako yung kwan, ako yung kinakampihan, tapos walang kakampi si Kuya. Aww. Oo. At least may dad. No, basta nung bata pa kasi kami, ganun din palagi. Oo. Ngayon pa bunso. Hindi ngayon. Siya na yung mas lang din. Kasi Kasi as teacher. may conditions. Parang na-neglect siya neglect talaga nung bata pa kami. Ako talaga yung pinaka-favorite. Yeah, pinaka-favorite. Hindi siya binibigyan ng attention. Okay. Tapos nung ngayon na talaga ate ko, nung class teacher mo na siya, Ay, siya na yung Sino ka na? See your true colors. ay ako, Ibibig mo sa kanila scholar. yun na. Ikaw ay Mark. Ikaw naman ko, Sa akin naman, iba-iba yung pagtaro sa akin, simula ng mga. Napapansin lang kapag uutusan ako. Pero ngayon, siyempre medyo nasa malayo yung ate ko. Kaya Una na talaga na kaya hindi ako gano'n napapansin kasi nga mas priority nga kasi ng babae siya.
safety malaya siya. Tapos yung panganay siya, syempre, siya yung unang gagraduate sa akin. Ano ba? Ikaw, Alaysa. Alaysa. Ate Alaysa. Ate. Kaya, Middle. Middle. Oo, Middle. Ate Alaysa. Trip ba? No. Ikaw ka ba nila? Ikaw. Do your parents treat you and your siblings equally? Siguro yes. How do you say so? Di pa ako tapos. Ay, di pa. Siguro yes. Sa paningin nila. Pero sa paningin ko ito. Kasi, kasi parang kay ating ko is, palagi siyang kino-compare. Wait lang. As a middle child, Oo. di ba, sila talaga yung mas hindi pinapansin. Oo. Sa iba yun. Sa iba. Sa akin. Ako palagi yung napapansin. Only girl. Only girl, a middle child. Kaya, Dapat alam nila lahat ng ginagawa. Pero ayaw ko sabihin kasi hindi na ako bukas sa mga ginagawa ko. Okay na. Okay, my next question. Since being a panganay means always being independent, what would you feel if ever sabihan ka ng parents mo na bakit si ate or kuya mo kinaya naman nila? Ikaw, hindi. Ba't ikaw hindi ka? Sino na? Kaya na. sino na? Si Aymar. Ay, Mark. Ay, Mark. Dahil nung high school ako, medyo baba yung mga grades ko, ganyan. Lagi na akong nakako-compare lagi na kasi ba't yung ate mo, kasada naman niya. Tapos yung courage niya, nung courage niya siya, kaya naman niya. Minsan may siya, baba siyang grade. Pero paano nga ikaw pag courage ka na lang sila sa akin? Ayun, medyo sanay naman na ako kahit medyo masakit sa akin. Deep inside, yun na lang talaga siya. Yun, name yun. Pero sa family namin, yung Standard. Oo, Oo. kasi wala ako yung standard sa family namin. Yung standard na bagsa. Joke lang. Uy, same. Go. Question. You feel it. Since being a Since being a panganay means always being independent, what would Hi guys, this is your one and only Chris Burr. Please support my new released song entitled Blank Space. It is now available on Spotify. you feel if ever sabihan ka ng parents mo na bakit si ate or kuya mo, kinaya naman nila or niya? Bakit ikaw? Meron yung time na na siguro elementary, na si kuya ko yung yung parang mas magaling. Magaling siya sa lahat. Tapos ako, average ganyan. Average lang ako. Parang hindi ko masyadong pinafocus yung study. Parang laro-laro lang gano'n. Tapos, napagsabihin ako na bakit ang baba ng grado mo? Bakit may ka? 79. Naalala ko pa nun. May tatlo akong 79. Naalala ko nun yung bago ako graduate ng elementary. So, yan sinabi sa akin, bakit si kuya mo, puro line of line baliktad? Bakit may yung grado mo? Bakit may palapag parang gano'n? Sakit. Napagalitan ako. Tapos, yun. Masakit sa damdamin na ako. Ikumpara ako sa gano'n. Kuya ko. si ating middle child. Ate middle child. No comment. No. So, may tanong tayo kay ate. Ate Gil! So, what would you do if you're on their shoe? Ako As naman the yung youngest. Or middle. Middle Child. child. Anong context?
Ako naman yung ano, Yung, parang ikaw yung sinasabihan, Oo. kino-compare sa Sa iba. sa younger years. Ikaw yung parang Kino-compare ka sa ate or kuya. Ang ganda po. Ay, ako, if ever may ate ako. Yes. Siyempre, I mean, sila na yun, ate ko yun. Siyempre, mas better siya sa akin. Siyempre, yun yung unang idea sa mind ko. Pero, siguro, parang, if ever kinompare ko to someone na mas better sa akin is, siguro mas i-improve ko pa yung sarili ko to meet their expectations. Yun, ganun. Of course, masakit pa rin naman inside. Ano ba, Uncle? Masakit pa rin siya inside, pero gagawin ko na lang siyang motivation to do better. Eh, baka mature na po yung mindset ng ate ko. Si ate ko. Si ate ko talaga. Si ate ko naman. Next category. Wow. Madugo ba? For the last category. Masakit sa lahat. For the last category, it's all about struggle about finances. Question for panganay. Question for Ate Gilay. Sino yan? Okay. Sa tungkol sa financial favoritism, like, you are always the one that needs to adjust from that struggle. Kasi ikaw nga yung ate. At mas naiintindihan mo naman kaysa sa mga kapatid mo. Financial favoritism. Parang dun sa case ko is parang double blame siya. Parang ako yung favorite nilang gastusan kasi nga syempre ako yung pangalan. Pero I think when time comes kapag ako na yung nag-graduate, tapos may sarili na ako, I mean financially independent na ako. Ako naman yung favorite nilang paggastusin sa family. Parang I think ganun yung case ko. Very pangalan. Oo, yun. Do you feel guilty? Hala! Hala! Wait lang. May tanong pa ako. Ay, sige. Nakakakawa naman yung tanong. Di ba, Kwan, nung bata ka pa ba, binibilihan ka ba nila ng mga toys or what? Lahat ng wants Lahat mo. ng wants mo nung bata ka? Hindi ako nagpapabili. Pero binibilihan ka nila? Hindi kasi 1 year lang yung gap namin ng kapatid ko. Tapos ever since kapag pupunta kami sa tawag dito, parang given na magpapabili siya. So parang ako na yung mag-giveaway na Parang huwag na ako magpabili kasi siya na lang. Masakit din or... Hindi na, nung una syempre, masakit. Syempre bata pa rin naman ako. I mean, inside this armor, andun pa rin naman. Yung the warrior still a child. Basta ganun. Ano yung ganun mo? Bakit siya meron? Bakit ako wala? Oo. Ganun na Yung din. Parang inayos ko na lang din yung mindset ko. Pinars ko na lang na i-absorb na ako yung ate, dapat hindi na ako ganito. Na mas kailangan na yun. Like, hindi ko maalala yung huling beses na nagpabili ako ng laruan or may pinabili ako ng bata. Kayo, Jason. Sa akin, baliktad. Si kuya ko naman yung gusto niyang bumili ng mga siguro transformer, yung basta mahal yung mga yun, collection yung mga yun. Ako naman, kahit ano yung binibigay sa akin, tatanggapin ako. Kasi hindi naman ako, parang ay materialist ako. Kung ano yung bibigay nila sa akin, yun na yun. Hindi ako nagre-reclam sa mga binibigay nila. Maliban na lang kapag gadgets. Wow ka! Wow ka! Si kuyang Sa akin naman, very kasi ako nang humihila. Parang hindi pa ako humihila. Pero binibigyan ka nila ako. Siguro pag birthday ko ganyan. Occasionally. Occasionally. Yun lang. Wala. Ikaw, Ate girl. ate girl. Ate middle child. Ate middle child. Ate na biso.
Ano? Kasi, tissue. Ano po? Mga parents ko kasi hindi nila love language yung giving gift. Wow. Yung pag-wait pa lang, giving pera, pwede pa. Gusto ko rin. Pero ano, nung bata ako is nalala ko, nagpabila akong bubbles kay mama. Yung malaki. Yung lang siya. Oo. Tapos ano, hindi niya ako binili. Nagtanim ka ng galit or Naalala mo pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ano, pag nakakita ko ng bubble, Nainggit ka? bakit hindi? Bilang kita mo. Dinala ako si mama. Nagpapabila ako noon ng ganito. Bakit di makabili lang? ayun, Ano niloloko mo. sabi niya? Binadya kita na ako. So, ayun. Maanipid kayo lang. Nagtanim ka ng galit or hindi? Nakatay yung tirayin mo. Oo, namatay yung parenting frontish. Next question. Yan na. Para sa atin to eh. Para sa atin. Para sa ating lahat. In general na to. Piling ko yung next question is para sa ating lahat. Do you feel guilty na ang mahal ng calculator mo tapos wala kang may sagot sa exam? Sino mo na? Ikaw. O pangalan eh. Nakalayabi na pangalan. Okay, ano? So yung ano, for me kasi, kung iti-take ko yung question, yung context kasi is that ano, parang magigilty ba ako na wala akong maisagot in a sense na nag-aaral ba ako ng mabuti kasi ba't wala akong maisagot, parang ganun. Parang yun yung guilt na dapat ma-feel ko kapag pag sasagutin ko yan. So yun, for me kasi depende siya sa context. Sa ibang subject siguro magigilty ako kasi nagtuturo naman ng maayos tapos wala pa rin ako maisagot. Pero sa ibang subject kasi there are times na yes. Doon hindi ako magigilty doon kasi I know na hindi na sa akin yung mali. Or may pagkukulang ako pero mas may kulang sila. Lord. Sorry. Fast forward. Ikaw. O panganay na isa. Na isa. Oo. Like, yung may, di ba, majors, 2 hours. Tapos lahat ay yung ginawa mo lang sa 2 hours, tumuha. Hindi mo mapapaisip ka na lang talaga na parang nag-aaral naman ako. What went wrong? Ganon. Ginawa ko naman lahat, parang ganun ngayon. Bakit na ako 60? Wala ba ka ma-sensor? Parang bumaba ko, parang ganun ngayon. Oo. Ang mahal ng calcu mo, 2K, less than or what. Tapos, hindi ka man lang makasagot ng maayos sa exam. Kahit nag-review ako. Pero oo. Nagigilty pa rin Objective, 3 out of 10. Aray! Uy, matanggal yun! Aray! Wala ka yun. Next. Next question. Ikaw. Oo talaga. Hindi, matalino ka na. Wala sa akin sila itatabos. Hindi, tapos, yes, magigilty ka. Lalo sa ibang subject talaga. Anong subject? Ang subject na ito. Pero, oo, guilty talaga ako. Next na. Nagigilty kasi ang mahal ng mga binabayaran mo tapos parang hindi naman sila walang naisasagot. Parang mali. Parang ayun. Wait lang mga sila. Parang may mali. Mali talaga. Mali, mercy points. Hindi ko mabot sa medium rare. Very raw. Umupo ka ng 2 hours. Buhay pa. Oh, next. Jason. Of course, despite having those tools, tinatanong ko na lang, will I excel in using those tools? Parang
Hindi ko ma-explain pero magkakalculate ako pero iba yung nakukuha ko. Naging scientist yung mga engineer. Tapos kapag nag-end na yung time na nag-exam kayo, tapos may time na siyempre magtatanong-tanongan tayo ng sagot. Tapos iba-iba pa yung mga yung masakit. Layo ng sulti. Grabe sila kung 28 or 40 pasok na. 1,000 nga sa akin. Ano yun? Si Kuya Aymar. Siyempre, naigan ako. Kaya siya, para hindi maano yung calculator, nilalaro ko na. At least nagamit, di ba? Kunwari kung i-input tayo. Okay, next question. For the ano na, youngest for the na, others and na. the middle. Yung last. Are you also aware of your family's financial status? Yes. 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 In what way? Anong gagawin nyo doon sa awareness na yun? Siyempre, mag-iipon ako. Sisig ako. And alam kong nahihirapan yung mga parents ko na nagtrabaho para sa akin. Tapos, ako lang yung private na tapos yung kuya ko, public. Kaya, alam ko sa kanya na yung kuya ko gusto niya mag-private rin, pero ayaw niya nga kasi dati, financial dati. Tapos ako naman, pinayagan ako na mag-private. Kasi nga, sabi ko, okay, ulit ako na Sakit naman sa part ng kuya mo. kaya nga eh. Pero gusto niya din lang naman yung kurso niya. Okay. So, okay na. Yes, sa akin. Anong ginawa ko? Wait lang. Nag-McDo. Yan ba yun? Yung time na nagpa-part-time ako, doon talaga yung crisis. Na talagang walang-wala. Di ba nagpa-part-time ako noon ng Saturday at Sunday. Doon ako kumukuha ng mga baon ko. Hindi mo sinasabi sa amin, tapos McDo pala. tapos pag inaaya ka namin, pumupunta ka rin. Siya yung nangunguna. Bago. Kuya Aymar. Are you also aware of your family's Yung bala financial ko, medyo mahirap rin kami ng bala ko. Gano'n sa kung sakto na. Eh, Kahit pinipili lang pumunta kami sa private. Kaya ako, pipili ako ng tipid. Talaga siya nagpapag-as in ang opinion. Hanggang tumanda ako yun, kahit medyo financial stable na kami, tipid pa rin ako ng tipid. Nang yaman na nito. Alam mo naman, Alam mo, savings na siya. Kung may insurance ka na. Ang ako. Ang low-key mo. Pwede ba utang? Next question. Ano na tayo? Ah, For all? for all. For panganay muna. Or panganay. Tapos, For mga ates, would you rather choose to be the eldest or remain or magiging youngest or middle child na lang ba kayo? Kung ako yung tatanungin, considering na ganun yung mga kapatid ko right now, like very dependent sila sa akin, I'd still choose to be the eldest. Kasi wala lang, for assurance na may magsasupport sa kanila, ganun. Eh, kahit naman if ever naging youngest ako, parang feel ko ganito pa rin naman yung naging mindset ko. Kasi, yun nga, aware ako dun sa mga ganap nila mama at papa. I mean, may stable work si papa pero yung allowance kasi is very fixed lang siya. Tapos hindi na niya pwedeng dagdagan if ever in the middle of the month is na short si mama ng pera. Kaya yun, I think kahit ako yung maging youngest, pipiliin ko pa rin mas maging responsible tapos hindi ako magde-depend doon sa older siblings.
Ikaw, Ate Chi. Ako naman, mas pipiliin ko pa rin din na maging eldest. Kasi knowing yung kapatid ko, bebe, hindi. Hindi, pero hindi siya sanay na siya yung parang ay nagiging mature. Hindi naman sa hindi siya mature. Pero alam niyo yung ugaling parang yung may pagsadyawan niyo, pabebe, ganun, kaya niyo naman. Parang ganon. Ganon yung kapatid ko. Tapos mas panatag ako isipin na ako yung nagsasuffer, ako yung may alam ng problem, then ako din yung iisip ng solution kaysa sa isipin kong yung kapatid ko yung dinadanas ko ngayon. Parang ganun. Si ate middle child, would you rather choose to be the eldest or remain the middle child of the family? Ano? Ano nga? Mag-stay ako sa pagiging middle. As long as. They're not going to hit me na parang nasa future ko, ang daming restrictions. Wala. Bakit yung bunso mo walang restrictions? Wala naman siyang naririnig public siyang so sa'yo lang talaga. Babae ka na. Okay. Babae, please. Okay, next. Si Kuya. Si Ading. Adding is Would you rather choose would you rather choose to be the eldest or remain the youngest in the family? Mas gugustuhin ko na lang maging eldest. Why? Hindi. Kasi gusto kong tulungan si mama at papa ko. Kasi Sinasabi ko ba hindi nila tumutulong? hindi, alam kong mas matutulungan ko sila kapag ako yung nakagraduate na. Kaysa, ngayon kasi si ate ko, mas pinofocus yun yung anak niya kaysa sa amin. Kaya gusto kong maging eldest para matulungan sila mama at papa ko. Kasi man na sila mga senior na. Yun po. Tapos nagtatrabaho pa rin sila. Gusto ko. Parang you feel like mas responsible ka Oo. kapag ikaw naging eldest. Yes. Okay. Oh. Would you rather choose to be the eldest or remain the youngest in the family? Gusto ko pa rin maging youngest kasi din sa mga sinabi niyo, parang mahirap maging eldest kasi hindi ko gano'ng kapos yung adat ko eh. Simula na tumanda ko, kaya hindi ko rin yung struggles niya, yung pressure niya ganyan. Kaya baka hindi ko kayanin pa maging eldest ako. Ikaw, Ate Shara, would you rather choose to remain the youngest? Or hindi? Or be the eldest? Gusto ko pa rin maging youngest. Kasi, syempre, favorite siya. Tsaka, wala, nasa akin pa rin yung focus nila. Kahit hindi. Charot. Kahit minsan hindi. Tsaka, ngayon kasi parang may bibigay na nila sa akin yung mga gusto ko. Tsaka, binibigyan na ng pera ng mga kapatid ko. Charot. Ikaw, Kuya Jason. Kuya ka ba? Ating Jason, Para sa akin, Question. Ate Shara, ano yung question? Ito yung question. would you rather choose to be the eldest or remain the youngest in your family? Okay lang sa akin kahit dyan. May sarili-sariling problema naman yung kahit eldest, middle child, youngest. Yung eldest, siya yung nagsasalo ng mga struggles. Parang siya yung napag-experimental. Tapos yung tapos yung yung susunod na dapat
Alam na rin. they are going to, alam na yung gagawin ko. Kasi ano, na-test na doon sa pan. Loyal lang pala kayo. Pero ano, Kasi alay sa air. Ay, hindi na. ito nga, okay lang kahit maging eldest ako, ganun pa rin. Maging middle na nung gano'n. And that ends our episode for today about the challenges of panganay, about life, school, family, and finances. If you have the same experiences like us, let us know your ideas. What would you do if you are in my shoes?